Itong mga Chinese, Your Honor. At saka yung sinasabi mo, Your Honor, gusto ko sana sabihin yung sa Birac Catanduanes na bago lang namin na raid na Shabu Laboratory, Your Honor, wala po kaming pinaprotektahan doon na sabi mo, hindi namin binabanggit yung pangalan ng gobernador, yung mayor. Hintayin na po natin yung investigation kung sinong lalabas, Your Honor. As of now, nakilala na namin yung in-check na nagrinta nung lugar na yun, Your Honor. Meron pa kang NBI agent na sali doon, Your Honor. Dahil yung nagrinta doon is common law wife ng isang NBI agent. Kahit na kapwa namin law enforcement, Your Honor, wala po kaming kinukubiran. Hindi po kami nagtatago. At saka yung war on war drugs natin, totohanan po ito, Your Honor. Hindi po ito may pinipili, may kinikilingan. With the permission of Senator Trillanes, may background na ba kayong ginawa, background investigation doon sa NBI Assistant Regional Director na nasa samput doon sa Catanduanes? Ongoing, Your Honor, sa DJO ko sa NBI, Your Honor. Isidoro, hindi ba? So, anong investigation ang ginagawa niyo rito? Sino ba si Isidoro? Good morning, Your Honor. Si Attorney Eric Isidoro, before that incident, was the acting regional director of Region 12, which is Coronadal. After that incident of discovery, Colonel Art Pero texted me about the matter. Kako, kako. Si Attorney Isidoro, meron ba siyang kinalaman doon sa mga raid sa Muntinlupa? Meron ba siyang naging partisipasyon tungkol sa pag-raid na sinasagawa noon ng DOJ sa Muntinlupa? I'm not so sure, Your Honor, You're not because sure? napanood niyo, Your Honor, nasa probinsya po ako. General De La Rosa, Ronald, may information kayo? None yet, Your Honor. Anyway, sige. Thank you, Senator Trillanes. Salamat, sir. Well, i-clarify ka lang kay General De La Rosa. Sir, wala akong sinasabing pinoproteksyonan mo. Wala akong sinasabing iniiwasan nyo. So, ang sinasabi ko rito, 6 months na tayo into this war on drugs, 5,000 na yung namatay, pero yung mga malalaki na, ako nakita ko yung concert, kung sino yung mga malalaking pangalan, at inaantay ko na ilabas yun kung talagang babanggain. So hindi ko pa naririnig yung mga pangalan na yun so far. Anyway, moving on to the next topic, and the PNP for breaking through dito sa Mega Shabu dito sa Catanduanes. Hopefully, makita talaga kung sino yung drug lord dyan, at kung aarestuhin natin, hindi natin papatayin yung mastermind, mas lalawak pa makukuha natin kung sino talaga. Ngayon, sir, itong yung sa mga involved sa drugs na na-mention dati ng mga members ng PNP, sino nag-iimbestiga sa kanila, sir? Your Honor, yung tatlong general na active pa, Your Honor, ang nag-investigas na Polcom. I am also a member of the Napolcom, being a commissioner, and as far as I know, itong week na ito, Your Honor, i-deliberate na namin yung resolution sa kaso nila, Your Honor. Magkakaroon na ng decision, yung tatlo. Okay. Yung mga generals na yun, sir, yung mga active, di ba nung na-implicate sila, nirelieve sila kaagad, sir, di ba? Yes, Your Honor. Yes. Tapos, so as far as you know, wala nang ibang investigating body na nag-investigate doon sa mga nai-involve na members ng PNP. As sa ngayon, Your Honor, yung Napolcom lang, Your Honor. Yung Napolcom. Yes, yes, Your Honor. So, yun, sir, ang ano. Ngayon, SOP, sir, di ba, pag may na-implicate, preventive suspension. Yes, Your Honor. Okay, ngayon, sinasabi ko yan in light of the case of Superintendent Marcos, na nung na-implicate siya, SOP, preventive suspension, nirelieve siya. Ngayon, eventually, inako nga recently ni President Duterte na siya daw ang nag-utos sa inyo na ipa-reinstate sa kanya. At sinasabi niya, meron daw siya nag-iimbestiga rin daw siya. Pero, just
a few minutes ago, sinasabi nyo, as far as you know, ang nag-iimbestiga lang sa kanila is NAPOLCOM at ang SOP is preventive suspension. Your Honor, yung tatlong general, Your Honor, na Polcom. Pero itong ngayong ito ngayong grupo ni Superintendent Marcos, Your Honor, IAS, Your Honor, ang nag-imbestiga. Yung tatlong general, kasama rin ng IAS doon, Your Honor. So, well, I was referring to in general, sinasabi ko yung lahat ng mga nasasangkot na mga members ng PNP, sino yung mga na-investigate, so NAPOLCOM and IAS. Pero may sinasabi kasi si President Duterte na kaya binviolate yung SOP ng preventive suspension ay dahil nag-iimbestiga raw siya. At dahil doon sa quote-unquote imbestiga niya, eh nakabalik sa pwesto ito si Superintendent Marcos at eventually pinatay yung tatay ni Kerwin Espinosa. So, that basically is the essence of the preventive suspension to avoid things like that. So, anong masasabi niyo doon na, sir? Your Honor, I just would like to make it clear na yung preventive suspension po, in-issue ko yun, yung after na nung napatay yung si Mayor Espinosa. Yun ang preventive suspension. Yung in-issue ko po dati is relief muna. Nung nanggagaling si EIDG Director Colonel Pero, saka si Colonel Delbo, saka si Colonel yung tatlo, Your Honor, yung Peralta, pag uwi nila galing sa Abu Dhabi, paghuli kay Kerwin doon, binanggit kagad nila sa akin yung kanilang initial na kuha ng information. Ito sir, ito yung mga on the take sa drug payula kay Kerwin. So nabanggit doon yung pangalan ni Colonel Marcos. Nandun yung pangalan. So sabi ko, para clean slate tayo sa ating anti-drug operations, since active si Marcos doon sa anti-drug operations sa Region 8, tanggalin natin kasi ayaw kong mapuna tayo. Nirelieve ko doon yung wrong, walang without preventive restriction. Relief lang yun, Honor, hindi po preventive suspension. Yung after na nung napatay si Mayor Espinosa, yun yung preventive suspension. Well, that's very clear, but still, na-violate, binalik. You have 13 seconds, but with the permission of the body, the chair will give you extra 2 minutes to pursue your point. Maraming salamat, sir. Well, I'm going to Superintendent Marcos. Superintendent Marcos, what led you to conduct the operations against the Mayor Espinosa? Ano yung nag-motivate sa'yo na bakit hands-on ka doon? Actually, sir, wala namang nag-motivate sa akin na specifically i-operate si Mayor Espinosa. It was a recommendation coming from my provincial officer na meron silang na-find out na intelligence report at may nakuha silang deponent na there is a firearm on the cell of Mayor Espinosa and there is a drug transaction in the cell of Raul Yap. Based on his recommendation, sir, at saka nag-apply siya ng search warrant, I just approve it, sir. Okay. Bakit hindi mo na lang ni-refer dun sa unit na kung saan under custody si Mayor Espinosa? Ba't hindi mo na lang ni-refer yung intel report na yon? At alam nyo kasi, Colonel Marcos, ako nakulong ako eh. Maya't maya kahit in the middle of the night, magkakandak ng search kung sino yung kustodya namin. Walang search warrant dyan. Okay, walang search warrant dyan sa ISAP, sa Krame. Part nung psychological na approach nila, tototahin ka in the middle of the night, magkakandak sila ng search. Halugugin, walang search warrant na kailangan. Bakit kailangan ikaw? Bakit kailangan yung team nyo? It was the recommendation, sir, ng provincial office. Okay. So, actually, as the regional chief of the CIDG, I have different provinces to supervise. It was the wisdom of my provincial officer na based on his recommendation, I think it is appropriate to do it. Okay. So, aside dito kay Mayor Espinosa, sino pa dun sa grupo ni Kerwin Espinosa ang napatay nyo? Yung isa rin, sir, na subject ng search warrant, it was a 2 search warrant. No, aside from that incident.
sino yung nag-operate sa iba pa, sa iba pang kasama sa circle ni Kerwin Espinosa. Kerwin, pwede mo bang i-enlighten? Sino mo ba ang napatay doon sa grupo mo na Wala na yata. si ano ang si IDG? Wala po yata, sir, sa amin. May namatay na tao pero hindi ko alam kung anong grupo ang nag-operate sa kanya, si Fernando Balagbis alias Intoy na nasa Baybay City Jail. Okay. Sa City Jail din, di ba? Opo, Your Honor. Pinatay siya sa loob ng City Jail. Opo, Your Honor. Tao mo. Yung abogado ni Mayor Espinosa, sino nag-operate doon? Hindi, Sa pagkakaalam mo, hindi ko po yun alam, Your Honor, kasi wala ako dito sa... Chief Inspector Espinido, meron ka bang insights kung sino ang gumawa na? So far, Your Honor, yung provincial director natin sa Samar, nag-conduct din sila ng ongoing investigation pa. So yung abogado, yung mga tropa mo, yung dating asawa mo ba yan? Oo, yung sa Cebu, Your Honor. Okay, tapos itong tao nyo, so ikaw na lang naiiwan. Opo, Your Honor. Bakit palagay mo, ikaw, ang naiiwan? Bakit inuubos yung mga tao mo, lahat? Meron kayong alam. Kasi sa panahon na yun, Your Honor, umalis ako ng bansa. Kaya siguro mahal pa ng Panginoon, kaya nabuhay pa. Po, Your Honor. Okay. Well, anyway, ito na lang. Alam nyo kasi galing kami sa galing din naman tayo sa serbisyo. Yung ganitong operation kasi, Colonel Marcos, hindi yan ginagawa nung sa level mo lang eh. Hindi kayo very brave na tututukan nyo yung mga jail guards, papasukin nyo doon kung wala kayong basbas. Ngayon yung knowledge na yan, nasa yan, hawak mo yan. Sinasabi ko nga sa'yo, pag nag-umikot ang mundo at nagpalit ang... question na yan, saan yan? Yes, sir. Pag nagpalit ang ihip ng hangin, lalabas yan, yung katotohanan. Pero ikaw, habang hindi mo nilalabas yan, delikado ang napipiligro ka. Okay? That's all, Mr. Chairman. Senator Nathan, yes, Ron.